Hello guys, ayan, a day in my life muna tayo. Ayan, magtatanggal muna tayo ng Christmas tree. Kahit napakatagal nang tapos ang Christmas, ang sabi ng hubby, papakita pa daw sa kapatid niya yung Christmas tree. Kasi first time namin magkaroon ng Christmas tree ngayong taon. Since kinasal kami, nag-decide ako na gusto kong Christmas tree kahit na hindi siya Christian. Pumayag siya kasi gustong gusto ko talaga magkaroon ng Christmas tree sa loob ng bahay namin. So ayan, i-fast forward na po natin kasi medyo matagal po yung tanggalan na yan ng abubot ng Christmas tree. Yung abubot ng Christmas tree ko nga pala ay sarili ko lang din gawa. Yung iba dyan ay yung mga candies, tapos yung mga Christmas balls gawa ko lang din po yan. At kung ano-ano na lang po yung mga nilagay ko dyan sa Christmas tree dahil ayaw ko pong bumili ng mga abubot dahil sobrang mahal po. Ayan. So gusto ko rin pong makatipid. So ayan, tara, fast forward na natin. Siyempre, tinanggal ko na din yung star na gawa ko din. Pagkatapos ay tatanggalin ko na rin yung Christmas light. Ayan. Siyempre, medyo mahirap yung Christmas light kasi talagang nakapalibot siya. Kaya medyo nagtagal ako dyan sa pagtanggal ng Christmas light. Yun yung nagustuhan ni hubby, yung Christmas light. Kasi nga, di ba iilaw-ilaw siya. Sabi ko, nung nasa Pinas ako, kahit na hindi kami bumibili ng Christmas tree, madali lang gumawa ng Christmas tree kasi sa Pilipinas maraming kahoy. Kagaya ng ginagawa namin Christmas tree dati na yung puno ng kape. Kasi yung puno ng kape marami siyang sanga-sanga, so maganda siyang gawing Christmas tree. O kaya marami namang puno dun sa gubat na pwedeng kunin. Yung sanga ng puno na maraming sanga-sanga ay pwede na rin gawing Christmas tree. Kaya hindi kami bumibili noon ng Christmas tree. Pero dito dahil wala namang maraming puno na pwedeng kuhanan, ayan, binilhan naman ako ni hubby ng pwede namin gawing Christmas tree. Ayan, nakatipid naman kami dahil nga yung decorations ay sa akin na mismo nagkusa na gumawa dahil nag-offer naman siya na bubili kami ng mga Christmas balls or kahit na anong decoration. Pero sabi ko, mas maganda nang ako na yung gagawa. Sabi ko na lang, every year bibili kami ng isang magandang decoration para hanggang kung gaano man kami katagal ay maipon yung decoration ng Christmas tree. Ayan po. So, ayan, nilagay ko na rin siya sa box, pati yung Christmas light. Tapos na po nating iligpit ang ating Christmas tree. Ayan. Tapos, linis-linis din lang po natin yung paligid natin. Yung box na pinaglagyan ko, pinagpatungan ko. Pagkatapos ay tago na natin. At ayan nga, sunod naman natin ng pagtupi ng mga damit na nilabhan natin. Ayan, isang araw lang, kahit na wala kaming balcon or terrace na pagsasampayan ng mga damit ay madali lang naman matuyo yung mga damit dito sa bahay kasi nga dry siya. Ayan. So, tinupi ko na yung mga damit kahit hindi naman masyadong marami yung labahin ay naglaba kami dahil every weekend naglalaba kami. Ayan po. So, natagalan lang po ako sa medyas kasi medyo marami po yung medyas na nakasampay dyan. So, ayan. Magantay na lang po tayo. Tupi-tupi. Tapos, alam niyo naman sa atin kasi kapag naglaba ka sa Pilipinas, syempre matagal kasi nga maglalaba ka pa sa gripo. Sa amin, lalo na sa probinsya. Pero dito sa amin, ay machine naman na yung gamit. So, ayan. So ayan, isunod nating ayusin ang ating living room. Ibalik natin yung lamp sa dating lagayan nito at ayusin na rin yung mga gamit-gamit. Pagkatapos ay pwede na tayong mag-vacuum dahil nga maraming nahulog ng mga dahon-dahon at medyo dusty yung bahay. Kailangan nating mag-vacuum. Ayan, kita nyo naman talagang vinacuum ko yung mga sofa rin. Tapos konting vacuum lang dito sa banda rito dahil dun lang po may marumi. Tapos binuhat ko na rin yung barbell kahit na medyo mabigat ay kinaya pa naman. Ayan, konting vacuum lang para malinis tingnan. Pagkatapos ay sinunod ko na rin iligpit ang aming mga gamit na nahugasan na. Ayan. Pagkatapos kong magligpit ay maghugas ako dahil marami pa akong gamit dyan na hindi nahugasan. So ayan, umpisahan ko na rin pong maghugas. Ayan, hugas lang po ng ating mga pinagkainan, mga pinaglutuan. So ayan po, ganyan lang po yung buhay ko dito dahil hindi po ako nag-work ngayon. Sa bahay lang po ako naglilinis-linis. Habang naghugas nga ako dyan nga ay nag-iisip na rin ako kung ano yung lulutuin ko. Ayan. So, tinapos ko lang muna ang aking hugasin. Pagkatapos, ay magluluto na rin ako. Ayan. Kita niyo naman po yung aking mga hinugasan. Kaming dalawa lang ng asawa ko, pero ayan po yung hinugasan ko. Kaya, ayan po, panoorin nyo na lang po. Naka-fast forward po siya para mas madali po dahil medyo mahaba-haba po yung video. So, ayan po, paiksin na lang po natin. Ayan. So, medyo kailangan pong malinis yung paligid sa ayan.
Babanlawan ko na lahat ng mga pinagkainan na sabon ko na. Ayan po, banlaw-banlaw lang. Mas maganda po ngayon kasi gamit natin po. So, hindi yung debumba din gagaya sa Pilipinas. So, ayan po. Ganyan lang po kadali maghugas. Pero medyo nagtatake ng time dahil syempre hugas talagang hugas yung ginagawa natin. Pagkatapos lilinisin po natin yung sink para hindi po siya mangamoy dyan. Tanggalin natin yung mga sabon-sabon at tubig-tubig dyan sa paligid ng sink. Ayan, tapos na. Magluluto naman tayo ngayon. Anong pinagpilian ko? Una yung labong, pagkatapos yung beans, pagkatapos ay may okra. Ang pinili ko yung okra. Isosote ko lang yung okra na yan, nagpitpit na rin ako ng sibuyas at bawang. Tapos isosote ko siya gamit ng tomato paste. Ayan. Hiniwa ko lang yung dalawang ingredients niyan. Pagkatapos ay igigisa-gisa ko muna siya sa ating mantika. Ayan. Gaya po ng ginagawa ko sa mantika lang po natin siya i-sosote. Ayan. Tapos lalagyan natin siya mamaya ng tomato paste. Gaya ng ginawa ko. Ayan po yung konting tomato paste. Pagkatapos ay halu-haluin lang po natin siya. Pagkatapos lalagyan natin siya ng asin. Pagkatapos po natin lagyan ng asin, ilalagay na po natin yung preserved bamya or okra natin. Kasi ang tawag dito sa amin ng okra ay bamya. So, lagyan natin siya ng konting tubig. Pagkatapos ay pakuluin lang natin siya. Takpan natin siya. Lagyan ng magic syrup din para mas masarap. Ayan. Tapos, tatakpan natin siya. Lutuin lang natin siya. Ayan. Pakuluin hanggang lumambot pa siya. Totally naluto na rin yan dati pa nung bago pre-serve. Pero dahil gusto nating magkalasa, ayan, igigisa lang po natin siya. Ayan, tikman natin kung masarap na. Pagkatapos ng ilang minutes ay pwede nang kainin yan. So, ayan nga po. Ang ginawa ko ay nilagay ko yung kanin, pagkatapos nilagay ko ang okra sa taas ng kanin natin. Ganyan lang po yung pagkain ko. Pagkatapos, ayan, tapos na. Kain na po tayong lahat. Yum, yum, yum. Ganyan po ang aking pagkain. Or a day of my life. Yan lang po yung ilang oras ko lang pong ginawa yan. Mga 5 o'clock na ako nag-umpisa naglinis dahil as in hindi maganda yung pakiramdam ko dahil malamig sa labas. So, parang tinatamad rin ako. Ayan. Una, nanood muna ako pagkatapos nung gusto kong matulog ng mga 4 o'clock. Hindi ako makatulog so nag-decide na ako maglinis. So, sabi ko iligpit ko na yung Christmas tree at maglinis-linis na rin ako sa bahay dahil nakita ko yung mga hugasin. So, pagkatapos ko kumain, ayan, nagtapon na rin ako ng basura sa basurahan dyan sa labas lang ng bahay namin. Sa building kasi, may back door lang na pinagtatapunan ng basura. Ayan, tapos na yung work natin for the day. Please like and share na din po pag nagustuhan nyo yung video. Bye-bye!